Hideout. Pakibukas po ng inyong mga Biblia sa unang Korinto, chapter 15, verses 12 to 20. Unang Korinto, chapter 15, verses 12 to 20. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Verse 12, ngayon, kung ipapangaral naming si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Verse 13, kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 15, kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Verse 16, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 18, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga nanampalataya na namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Verse 19, kung pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito ay katibayan na muling ngang nabuhay ang mga patay. Salamat sa salita ng Diyos. Hindi po ako si Pastor Ben. Ang mukha ko parang senior pastor. Yan. Anyway, magandang umaga sa inyong lahat. At ako po'y nagpapasalamat dahil may pinadalang anghel ang Panginoon. Ayan. Hindi ko alam kung anghel o devil. Pero salamat sa Panginoon. At ito po ay isang testimony ng aking buhay. Ayan. For 3 days. Ayan. 3 nights. Talagang pagdating dun sa Sorsogon, siyempre, ako bilang sarong tao, bago ako sa isang bahay, bahay namin yun sa Sorsogon, 1 o 2 araw ako sa isang lugar, hindi ako nakakatulog dyan. Yan po ang ko. Tapos, yan, lalo na. Tapos, nung Friday, inabot kami ng alas 4 ning aga, walang tulugan. Pagka umaga, bantay sa bata. Sabi ko, paano ba to? Tapos, nag-alarm ako ng 3:30. Nagising ako. Nag-pray ako. Nung nagpipray ako, nangatulog ako. Sabi ko, pag-imin ko, siyempre, kinuha ko na yung cellphone, lagi mata ako sa cellphone. Ganito na ang oras. Pero anyway, salamat sa Panginoon dahil nakahabol pa rin tayo. Yan. Hindi, sabi nga, huli man, nakarating din. Praise God at binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para
mag-speak sa umagang ito. So, manalangin tayo bago tayo magsimula. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Sa muli kami po ay narito, magpupuri at magpapasalamat sa iyong pangalan, sa iyong kabutihan. Bagamat Lord, ang iba't iba sa amin na nagpunta rito, iba-ibang pinagdadaanan, subalit naparito sila upang ikaw ay sambahin, purihin sa umagang ito. Nagbigay sila ng panahon at oras, effort para ikaw ay makasama sa lugar na ito ng maaga, Panginoon. Kami po ay humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan sa ganun maging kami kalugod-lugod sa iyong harapan sa umagang ito. Ikaw po ang aming tinataas. Itago mo po ako sa iyong luturan, pawang ang salita mo lamang ang aking pong may sambit sa umagang ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, napakaganda na tayo ay mag-worship ng ganitong napakaumaga. Diba? Sarap na salubungin ng araw na tayo ay magpupuri sa Panginoon. So, lahat naman tayo may mga pangarap na sa ating pagtanda, mayroon tayong benepisyong makukuha. Diba? Nag-iisip tayo ng mga bagay na futuristic. Na nag-iisip tayo na pagtanda ko, ano ba yung mayroon ba akong makukuha ang benepisyo? Yan, tulad ng SSS. Sino ba dito sa inyo ang may SSS? Napakahalaga kasi pagtanda ko, mayroon akong tinatawag na pensyon. Ayan. Sino ba dito naguhulog sa inyo ng GSIS? Napakahalaga rin po na sa ating pagtanda, mayroon tayong pensyon. Pag-ibig. Sa pag-ibig, ayan, tinatawag na lump sum. So, yan po yung mga benepisyo na nais nating makamtan pagdating ng panahon. Kasi gusto natin magkaroon tayo ng security in life. Pero alam nyo pa na yung mga bagay na yan ay mga temporal lamang na pansamantala lamang yan dito sa mundo. Mawawala yan. Hindi natin yan madadala pagdating ng oras na tayo ay kunin na. Yan po ay mga temporal lamang nakahandaan sa buhay. Pero may mas higit na benepisyong inilaan si Kristo sa taong naniniwala at tumanggap sa Kanya. Naniniwala ba kayo doon? Na may mas magandang benepisyo na inilaan sa atin ang ating Panginoon. So kaya nga napakahalaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Para lalo natin mas maintindihan kung ano ba yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kasi marami po ang mga katuruan na lumabas na hindi daw nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dito sa ating sa pinasa kanina sa 1 Corinthians chapter 15 ay isinalaysay ni Paul o sinabi ni Paul yung maraming mga katuruan para linawin ni Apostle Paul na totoo ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung maalala nyo, last year, na topic ni Pastor J, yung mga evidence ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isa na doon yung Imtatam, yung libingan. Alam nyo po na yung libingan na yon ay isa na yon na evidence na ang Panginoon ay nabuhay muli. Sapagkat ang libingan na yon, yung cave na yon, ay na mayroon takip yun na stone. Na yung stone na yon ay humigit na sabi ng mga scholar 1,000 kilogram to 2,000 kilogram.
1 to 2 tan. So, hindi po kaya yan ng 4 o 5 katao sapagkat napakabigat po ng stone na yon. So, ang Diyos lang ang may kapangyarihan para buksan ang libingan na yon. So, isa na yon sa mga evidence na nagpapakita na ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli. At saka yung mga followers na nagpakita nung siya ay nabuhay, nagpakita siya kay Mary Magdalene at saka sa mga disciple. Nagpakita siya sa humigit 500 katao. So ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay tatlo o 4 ang nakakita, pinapatotohanan na po yun. Doon po ay pinakita na humigit lumagpas po sa 500 ang naka-witness ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. So dito po sa Corinthian ay mas lalong binibigyan ni Apostol Pablo na yung katuruan na hindi daw po nabuhay ang Panginoong Jesucristo kung kaya't binigyang linaw ni Apostol Pablo na ang Panginoon ay nabuhay mamuli. Kung kaya't binigyan linaw ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto tungkol sa maling katuruan, tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya niya sinulat ang aklat ng 1 Corinthians para bigyan linaw at patotoo ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo at kung ano ang dulot nito sa ating mga mananampalataya. So Paul addressed the issue of the resurrection of the dead. So some of the members of Corinthian church were questioning the reality of the resurrection, particularly the resurrection as the resurrection of Jesus Christ, and Paul emphasizes the importance of resurrection as the foundation of Christian faith and hope. So dito po makikita natin na doon sa binasa kanina na ang muling pagkabuhay ng mga patay. Kaya sabi ko sa inyo, ano ba yung kahalagahan? Ano ba yung kahalagahan ng pagkabuhay ni Kristo? At ano ba yung benepisyo nito sa ating buhay? Una, yung tinatawag na kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Basahin ko po sa inyo ang muling pagkabuhay ng mga patay. Verse 12. Ngayon kung ipinaparangal namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? So maraming nagsasabi dito na hindi daw po muling nabuhay ang ating Panginoon. So kung babasahin natin ang teksto na ito, parang ang ini-emphasize dito na yung argument na si Kristo ay hindi daw nabuhay na muli. Pero kung titingnan natin, dito sa verse 15 na ito, sa verse 12 na ito, si Kristo ay muling nabuhay. At ito po ay pinatutuhanan ni Apostol Pablo. At dito rin natin makikita na marami pong mga evidence sa Bible na nagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na muli. Kaya nga sabi sa John chapter 5 verse 24, pakibukas po ng inyong Biblia. Wala yata sa natin yung verse, yung John chapter 5 verse 24. Ano sabi po diyan? John chapter 5 verse 24. Ang sabi po diyan, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin
ay may buhay na walang hanggan, hindi siya hahatulan, sa halip inilipat siya sa buhay mula sa kamatayan. So sa madaling sabi, ang sinasabi dito, ang sinumang nananampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. And sabi sa 1 John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 13. Ang sabi diyan, isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So sa madaling sabi, ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So sa madaling sabi, ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon ay may buhay na walang hanggan. So, dito po, ini-emphasize ni Paul na sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesucristo, tayong mga mananampalataya ay mabubuhay rin. Doon yung mga taong nananampalataya sa Kanya. So, the resurrection of Christ serve as a guarantee that those who belong to Him will also be raised to eternal life. So sa madaling sabi, yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay may buhay din na walang hanggan. Kayo ba'y naniniwala na kayo ay may buhay na walang hanggan? Kayo ba'y naniniwala na kayo kapag kayo'y namatay ay mayroon kayong buhay na walang hanggan pagdating ng panahon? So wala tayong argument doon. Kasi naniniwala kayo. Ibig sabihin, naniniwala kayo kay Apostle Pablo sa sinabi niya na ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. So yan po ang sinasabi diyan. Mayroon tayong kasikaruduhan ng buhay na walang hanggan sapagkat si Apostle Pablo ay pinatutunayan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So kung naniniwala tayo na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli, therefore, tayo ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat yan ang promise ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga mananampalataya na ang sino mang sumampalataya at nanalig sa akin ay pagkakalubhan ko ng buhay na walang hanggan. Tanong, kayo ba'y naniniwala na kayo may buhay na walang hanggan? Hindi po ito ibig sabihin na kayo mabubuhay habang panahon dito. Kundi ang pinag-uusapan nito natin ay yung spiritual nating buhay. Na tayong mga naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay mayroong kasiguraduhan na pagdating ng panahon, tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang sabi sa John chapter 10 verse 28, sabi po diyan, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So those na mga taong nananampalataya sa ating Panginoon ay mayroong seguridad na pagdating ng panahon, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kung kaya't talagang pinaglalaban ni Apostle Paul na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli. Kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoon, useless ang ginagawa natin ito sa panahon natin ngayon. Ano ba? Bakit tayo gumugugol ng panahon para sa Panginoon? Sapagkat naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon. Nakita natin, naramdaman natin yung presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Yan po yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Pangalawa,
Sa muling pagkabuhay ni Kristo, ano ba yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa ating buhay? Pangalawa, kapatawaran ng kasalanan. Sa pamamagitan, sabi dito, verse 17, At kung hindi muling nabuhay si Kristo, kayo'y mananatili sa inyong kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So kung hindi binuhay na muli ang ating Panginoon, wala daw kapatawaran ang ating mga kasalanan. So sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, napagtagumpayan ni Kristo ang kasalanan at binigyan niya ng kapatawaran ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. So, the resurrection of Christ demonstrates that sin and death had been overcome. So, believers can experience freedom and redemption through Christ. So sa madaling sabi, yung mga taong tumanggap sa Panginoon at nanampalataya at naniniwala sa kanyang muling pagkabuhay ay mayroong kapatawaran sa kanyang kasalanan. Malinaw po na sinasabi ng 1 John chapter 1 verse 9 na kapag tayo ay nag-confess ng ating mga kasalanan, tayo ay papatawarin ng Diyos. Sabi diyan, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating papatawaran tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So sa madaling sabi, those people who accept the Lord as personal Lord and Savior at naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay mayroong kapatawaran sa kanyang kasalanan. Hindi po lahat ng tao dahil naniniwala na sila ay naniniwala na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay pinatawad ng Diyos. Magkaiba po yun. Yes, maraming naniniwala na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, tinanggap man nila ang Panginoon sa kanilang buhay bilang Panginoon tagapagligtas? Napakahalaga po natanggapin natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Hindi lang po sa naniniwala tayo, kundi dapat magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Diyos para matanggap natin yung kapatawaran na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi lang po sa pagkilala o hindi lang po sa paniniwala ng muling pagkabuhay, kundi sa pagtanggap rin sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, makakamta natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yan po yung katotohanan na dapat nating malaman at kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ibig sabihin na tayo pinatawad na ng Panginoon ay mayroon na tayong gumawa ng kasalanan. Dahil sa pinatawad na tayo, gusto na natin gawin yung mga lahat ng bagay. Hindi po yun ang nais sa atin ng Panginoon. Kahit na mayroon tayong kalayaan na gawin ang lahat ng bagay, ang gusto ng Panginoon, gawin natin yung mga bagay na tama at kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat isang bisis lang po namatay ang ating Panginoon. Kaya wag natin gawin na yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon para gawin yung iba't ibang uri ng kasalanan. Ang sinasabi po ditong kalayaan o freedom ng ating Panginoon ay hindi po sa kasalanan, kundi freedom para gawin yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Kasi maraming tao na hihingi ng tawad sa Panginoon, pakahingi ng tawad, sa susunod gagawin ulit yung ganong kasalanan. Total, ang Panginoon naman ay mapagpatawad.
Pero tandaan natin, lahat ng kasalanan, mayroon niyang consequences. Kaya nga minsan, akala mo, yung kasalanan ginawa mo, walang kalakip na pagpapalo. Mayroon po yung pagpapalo. Kaya magtaka ka kung dumaranas ka ng mga pagsubok, dumaranas ka ng pagpapalo ng ating Panginoon. Siyasatin mo po ang iyong sarili, baka ikaw po ay nakakagawa ng kasalanan. So, tandaan natin, isang beses lang po natin namatay ang ating Panginoon at wala nang may susunod na paghahandog para sa iyong kasalanan. So, wag po tayong gumawa ng kasalanan. Sapagkat ang Panginoon isang beses lang po namatay para sa ating mga kasalanan. Wag naman natin abusuhin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kung pinatawad ka ng Panginoon sa bagay na yan, wag na nating ulitin. Kahit na sabihin natin napaka-gracious ng ating Panginoon, wag natin sa pagsamantalahan yung kanyang pagmamahal na ibinigay sa atin para gumawa tayo ng kasalanan. Pangatlo, dali-daliun ko na ini. Actually, 10 ini. Isa-marais lang sa 4. And pangatlo, pag-asa sa hinaharap. Sabi sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. So sabi diyan, mayroong pag-asa sa hinaharap. So sino mang nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mayroong pag-asa. Mayroong hope for the future. Ano yung pag-asa na yon? Pag-asa na muli nating makakasama ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay napagtagumpayan niya ang kamatayan, therefore, tayong mga mananampalataya, pagdating ng panahon ay mayroon ding buhay na walang hanggan. At makakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. So, the resurrection of Jesus Christ gave us hope for the future. Ito ay nagbibigay ng pag-asa sa buhay natin ngayon sa darating na panahon. Na mayroong naghihintay sa atin pag-asa na makasama natin si Kristo doon sa kanyang kaharian. Kayo ba'y naniniwala na pagdating ng panahon makakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo? Wow, praise God. Walang nagduwa-duwa. Pag tinanong mo sa tao, sigurado ka pag nagadan nga mapaduman ka sa langit. Ang iba minsan hindi ko ngaya, wala pa man niya kinakaduman. So dapat kahit hindi ka pa nakarating doon at kung naniniwala ka sa Panginoon, dapat maniwala ka 100%. Kasi kung nagsasabi kang yes, pupunta ako pag ako'y namatay, pupunta ako ng langit. Pero pag inisip mo, pag nagadan kaya ako, talaga bagang maduman ako sa langit. So, ibig sabihin, yung pananampalataya mo, hindi pa 100%. Marahil, dahil sa nagagawa mong kasalanan. Pero alam naman natin na ang sino mang tumanggap sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Hindi po nakabase dahil nakagawa ka ng kasalanan. Yes, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kasi nandito tayo sa makasalanang mundong ito. Hindi po tayo exempted na hindi po tayo makagawa ng kasalanan. Kaya nga, hindi po basihan ang kasalanan para tayo ay makapunta ng langit.
Dahil sa nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo pupunta ng langit. Meron tayong tinatawag na struggle of sin. Hindi po 100% na hindi ka makakagawa ng kasalanan sa mundong ito. Sa araw-araw lang nating buhay, nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi po 100% na hindi ka nakagawa ng kasalanan. Sa maghapon lang nga, o kumain ka lang nga, hindi ka nakapag-pray, kasalanan na yun. Yung nalit ka lang sa worship, kasalanan na yun. Yung hindi mo prepare yung sarili mo, kasalanan na yun. So hindi na tayo makakapunta ng langit. Wala na tayong inaasahan sa inaharap na makakapasok ka ng langit. Yung sinasabi dito ng ating Panginoon na pag-asa sa hinaharap, na yung mga taong nananampalataya kay Kristo, pagdating ng panahon, makakasama natin ang ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang harian. Kaya baga may sinasabi ang ating Panginoon na doon sa kanyang harian ay maraming silid. So ibig sabihin, mayroong ipinipare ang Panginoon na titirahan mo doon sa langit. Sa hinaharap pagdating ng panahon na ikaw ay kunin na ng Panginoon, mayroon lang hinihanda ang Panginoon doon. Ibig sabihin, mayroon kang kwarto doon. Naka-aircon pa. Ayan. So yan po, ipanghawakan natin na pagdating ng panahon, mayroon ang inihanda sa atin ng Panginoon doon. Hindi kagaya dito sa mundong ito na arabay-ubay sa sarong turugan. Ibig sabihin, doon sa langit, mayroong inihanda ang Panginoon. O ito, Pastor Jay, ito yung kwarto mo. O, Sister Sheila, doon ka sa kabila. Hindi na yung pagdating doon, kung sino ang asawa mo ay yun pa rin ang asawa mo doon. Ayan. May thank you, Lord. Ibig sabihin, amo na makaiba sa kwarto. Joke lang niya yun. Baka masundan uli pray. So ibig sabihin, yung sa langit wala na mag-asawa, lahat tayo magkakapatid na. Kasi wala na yung tinatawag na pagnanasa ng laman, yung lust of the flesh. Wala na po yun doon. Sa hinaharap. Lahat tayo doon, magpupuri sa Panginoon. Ang gagawin natin doon, magpupuri sa Panginoon. Yun lang ang gagawin natin doon. Magpupuri, 24 hours. Hindi na naman tayo makakaranas doon na tayo ay aantukin, hindi tayo doon makakaranas doon na tayo ay yung mabubugot ka ba sa buhay mo, na mapapagod ka. Kasi wala na yung flesh mo doon na yung nararanasan mo dito na napapagod, naantok ka. Doon sa langit, lahat tayo magpupuri sa Panginoon. Kaya dito pa lang sa lupa, sulit-sulitin natin ang ating pagpupuri sa Panginoon. Kaya dito pa lang sa lupa, i-practice na natin yung pagpupuri sa ating Panginoon. Kapag sinabing alas 5, magdigdi na kita. Kapag abot naman sa langit, pag-worship natin, pag sabi ng Panginoon, mag-worship tayo. Natutulog pa tayo. Hindi pa tayo nagigising. Ay hindi na tayo nakasama sa bangkit ng ating Panginoon. So doon po ay mayroon pong inihanda sa atin ng Panginoon. Pag-asa sa hinaharap. So panghawakan natin yung promise ng ating Panginoon na ang taong mga nananampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan at makakasama natin ang ating Panginoon doon sa hinaharap. Huwag po natin masyadong pakamahalin ang mundong ito sapagkat darating ang panahon, lilisanin natin ang mundong ito. At doon ay dadako tayo doon sa ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo na makakasama natin siya doon sa langit at sabay-sabay tayong magpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. So napakahalaga po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon
Sapagkat kung paano muling nabuhay ang Panginoon, pinapatunayan niya lang na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay mayroon ding buhay na walang hanggan. Na makakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pangapat, yung katagumpayan mula sa kamatayan. Mainom muna ako tubig. Katagumpayan mula sa kamatayan. Sabi diyan sa verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Sabi diyan, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. So sa madaling sabi, si Kristo ay napagtagumpayan niya ang kamatayan. So muling nabuhay si Kristo ay nagpapakita na napagtagumpayan niya ang kamatayan. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Therefore, tayong mga mananampalataya ay may pag-asa na kaya nating mapagtagumpayan ang kamatayan espiritual at makakamta natin ang pangako na buhay na walang hanggan. So sa madaling sabi, kung si Kristo ay napagtagumpayan ang kamatayan, kaya niyang mapagtagumpayan ang kamatayan. Therefore, tayong mga manampalataya, kaya rin natin mapagtagumpayan ang kamatayan. Yes, lahat tayo mamamatay physically. Lahat tayo ay mamubulok sa mundong ito. Kanya-kanya lang tayo ng lugar na ililibingan. Kanya-kanya tayong lugar, kanya-kanya tayong style ng pagkamatay. At iba-iba rin yung mga lugar na ating paghihimlayan. Pero pagdating ng panahon, yung mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, kaya rin natin mapagtagumpayan yung kamatayan. Kung kayo'y naniniwala kay Kristo na nabuling nabuhay. Kaya nga dapat sa ating mga Kristiyano, hindi na dapat tayo na natatakot na tayo ay mamatay. Ayan. Let's go daw. So, ibig sabihin, huwag tayo matakot na mamatay. Kasi lahat naman tayo, may akda ang Panginoon kung kailan tayo mabubuhay at kung kailan tayo mamamatay. Kaya nga, mapapansin nyo, may mga taong na nasagasaan na, pero buhay pa rin. May mga taong ulit-ulit na aksidente, buhay pa rin. Sapagkat hindi yun yung plano ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong talagang inirakda ang panahon na siya ay kukunin ng Panginoon. So lahat tayo, mayroong kanya-kanyang tinakdang oras na tayo ay kukunin ng ating Panginoon. Pero ang tanong, sa ating kamatayan, masasabi mo bang ikaw ay nagtagumpay? Sa paanong paraan na ikaw ay nagtagumpay na makakasama mo ang Panginoong Hesukristo doon sa langit? Kasi mayroong mga ibang tao na mamatay, walang kasiguraduhan kung saan pupunta ang kanilang kaluluwa. Kung saan sila pupunta, sa langit ba o sa impyerno. Pero kapag ikaw ay mananampalataya at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang pangako sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, tayong mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kahit tayo ay mamatay,
muli tayong bubuhay ng ating Panginoon. At makakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Romans chapter 6 verse 9, ang sabi po diyan, alam nating si Kristo ay muling binuhay, ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. So, ibig sabihin, mayroong kapangyarihan ng Diyos na buhayin muli ang mga patay sapagkat siya rin ay nabuhay. Wala na sa kanyang kapangyarihan ang kamatayan. So, ibig sabihin, lahat tayong mga mananampalataya ay kaya rin buhayin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maniwala tayo na tayo ay pagdating ng panahon, tayo rin po ay bubuhayin ng ating Panginoong Hesukristo at makakasama natin ang ating Panginoon sa ikalawang buhay. Panghawakan po natin yan. Kasi kung hindi natin panghahawakan ang mga kahalagahan na ibinigay sa atin ng Diyos doon sa mga mananampalataya, hindi natin makakasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kanina, kung nagpipray ako, kinuha na ako ni Lord. Madiklumong pati, sabi ko, salamat Lord, nagising akong 3:30. Maribukon sa alarm ko, ginadan ko, sabi ko, mapray muna ako. Paggising ko, kinuha na ako ni Lord. Biglang bukas si Jen kang ilaw. Maliwanagon. Sabi ko, yun na din ang tawag na resurrection. Sabi ko, yun na din ang tawag na resurrection. Ay ko, ibuhay pa pala ako. Sabi ko, yun na din ang tawag. So, feeling ko, so grabing turog ko, kinuha na ako ni Lord. Una ako, nag-resurrect na ako. So grabing turog ako, nag-resurrect na ako. At umayos ka. Dahil mag-preach ka pa. Mayroon ka pang gagawin para sa akin. Amen. Kaya magpatuloy ka sa iyong pananampalataya at ibahagi mo ang salita ng Diyos upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa ating pagtatapos. Sabi ko sa inyo, madali sana. Ano ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Ang sabi doon, kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Sigurado ka ba na mayroon kang buhay na walang hanggan? Amen. Naniniwala ka bang pinatawad ka na ng iyong kasalanan? Mayroon ng kapatawaran sa iyong kasalanan? Amen. Ikaw ba'y naniniwala na mayroong pag-asa sa hinaharap na ikaw makakasama mo ang Panginoong Hesukristo? Amen. Ikaw ba'y naniniwala na kaya mo rin mapagtagumpayan ang kamatayan at makakasama mo ang ating Panginoong Hesukristo? Amen. Tapusin na natin. Dahil Amen. Lakpakan natin Panginoong Hesukristo. At ibahagi mo ang salita ng Diyos. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya